magiging bunsong kapatid. Kaya naman ngayong araw na to ay maaga kaming nagayak ng aking pamilya. At ngayon ding araw na to ay sobrang saya at ligaya ng aming nadarama. At ngayon ding araw na to ay sasamahan namin ni Papa si Mama para magpa-ultrasound. Dahil ilang weeks na lang ay masisilayan na ng aking magiging pangalawang kapatid, ang katangiang ganda ng mundo. Ang mundo na tanging iniikutan ng buhay ko. Kaya naman pagkatapos namin magayak ay bumiyahin na rin kami patungo sa buhay mo. Kung saan pala magpapa-ultrasound ang aking ina. Dahil sa sobrang excited nga namin ay hindi na namin inalintana ang sobrang init ng panahon. Yung init ng panahon na dapat ay sa pagmamahal mo sa akin ko nararamdaman. Pero tanging sa panahon ko lang nakikita at nararanasan. Ay, charot, hindi gayaw. Magpapa-ultrasound ka lang, humuhugot ka pa. At nung makarating na nga kami sa lugar kung saan magpapa-ultrasound si Mama, ay talaga namang kitang-kita at bakas sa mukha niya ang sobrang saya at ligaya ng kanyang nadarama. At nung nakapagpalista na si Mama at nakapagbayad ay naghintay lang kami ng ilang sandali. At dahil wala nga siyang kasabay na magpapa-ultrasound, kaya naman kaunting oras lang kami naghintay. At tinawag na rin siya sa room. At nung makapasok na siya sa loob ay ayan na. Ay talaga namang sobrang ligaya at saya ng aming nadarama. Dahil ngayon ay nalaman na namin na napakalusog at napaka-healthy ng baby na nasa tiyan niya. At ipinarinig rin nga pala sa amin ng nurse ang pintig ng puso ng aking magiging bunsong kapatid. Na talaga namang sobra rin nagpaantig ng puso ko. At sa mga oras nga na yan ay tinuturo ng nurse sa amin kung ano ang pwesto ni baby sa loob ng tiyan ni Mama. At okay naman daw at walang problema. At nang matapos na nga si Mamang may ultrasound ay umalis na rin agad kami. At tumiretso naman kami dito sa town center ng Katanawan para mamili ng pangunahing gagamitin ni baby pag lumabas na siya. Dahil ilang weeks na lang ang aming hihintayin at lalabas na si baby. At magiging isang ganap na kuya na talaga ako. At may magsasabi na rin sa akin na kuya ang pugi mo. At isa rin doon ay magkakaroon na rin ako ng kababag. Ay charot, hindi gayon, kuya ka. At habang nga kami nandito sa loob ng town center ay medyo natagalan kami sa pamimili. Hindi sa madami kaming pamimilihin. Talagang pinipili lang muna ni Mama yung mga pangunahing gagamitin. At yung iba ay saka na lang ulit kami mamimili. At isa pa ay kulang din naman yung budget namin sa pamimilihin. Kaya ito lang muna dahil yun lang muna ang aming nakayanan. At nung matapos na nga kaming mamili ay lumabas na rin agad kami sa town center. At umuwi na rin agad kami dito sa bahay. Nadala-dala namin yung isang kahon ng Alfonso. Kami lang yata ang namil sa Pure Gold ng gamit sa baby. Pero ang lagayan ay Alfonso. Charot! So ayan mga kakulit, dahil ilang weeks na lang ay lalabas na si baby. Kaya naman namili na kami ng mga gamit na pangunahing gagamitin niya. Baka akala niyo mga kakulit, anak itong pinamili namin. Hindi po. Kami lang yata ang namili sa Pure Gold ng alak ang lagayan. So ayan mga kakulit, ilalabas ko na itong aming pinamili. Yan. Meron tayo dito bulak. Yan. At itong diaper ni Mama. Akala ko baby lang nagda-diaper, pati din pala si Mama. Tapos itong Sanitex. Yan. At syempre, pampers ni baby. Wala, mas malaki yung yung pampers. Tapos itong baby tissue. Baby wipes. Baby wipes. At itong pulbo. Ay, sabon nga pala, sabon. At itong, ano nga to? Cotton buds. Cotton buds. Tapos, alcohol. Yan. Tapos, meron ding Baby bath. baby bath. At itong aseti. Yan. Tapos itong baby oil. Yan. Aray ko. Ayan. Tapos, syempre, may biskuit.
babae. Kasi para dalawa sila ni mama na prinsesa ng buhay ko.